Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tayo ay magbabalik tanaw sa ating pambansang wika. Parang mali. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Ako nga pala si Kyla Marie Quizon. Ako nga po pala si Jeffrey Artigo. Ako nga pala si Nicole Raquenio. Ako naman si Althea Espanto. Ako yung pogi. Ako pala si Janzel Pondibida. The one and only. So ano ba ang ating tatalakayin ngayong araw? So, magsisimula na tayo ngayon. Kasi alam naman natin ngayon, di ba, sa panahon natin, parang modern na tayo eh. Madami na tayong mga teknolohiya. Kaya, parang madami na din tayong mga platforms or mga social media na madali tayong makakakuha ng mga impormasyon tungkol sa ganitong bagay, katulad ng pag-uusapan natin ngayon. Marami pa rin na mga tao na naguguluhan sa pagkakaiba ng wikang Tagalog, Filipino, tsaka yung Filipino letter F, tas letter P. Yan. Ano nga ba yung pagkakaiba nila? May pagkakaiba ba sila sa tingin niyo? Siyempre meron. Siyempre meron naman Hindi yan. ba dapat ang Tagalog ay dialekto siya? Before, ang tawag sa kanya ay dialekto. O kasi parang madaming, sabi dito, madaming wika. Halos nasa 100 na wika. Pero may 8, pinaka-major na wika. Kasama doon yung Tagalog. Tagalog. Oh. Paano yung sa pag mamamayang Pilipino, ano tawag sa kanila? Mamamayang Filipino, letter F. Ayun. So, tatalakayin natin yan ngayon. Okay. So, sisimulan muna natin sa sinabi ni Jeffrey na letter F na Filipino. So, ayon sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution, ang wikang Filipino o salitang Filipino ay ang pambansang wika ng Pilipinas o wikang pambansa. Letter F? F. Letter Filipino. F. Tas ayon din sa Artikulo 4 na Section 6 ng Philippine Constitution, yung sa citizenship na part ay ang Filipino ay tumutukoy din sa mga mamamayan o mga tao na naninirahan sa Pilipinas. Tayo. Tayo yun. Filipino ka. Ganun. Okay. So, malinaw na sa atin yun na ang Filipino letter F, ano ulit? Mamamayan, tsaka Wikang pambansa. Yan. So, yung Tagalog naman, sa Tagalog, ang salitang Tagalog, yun yung kanina pinag-usapan natin, panrehiyon siyang wika. So, bali, ang mga gumagamit ito, yung mostly sa northern, tsaka sa central, tsaka southern part ng Luzon. Tapos, katulad sa atin, may mga parte din ng Luzon na gumagamit ng Tagalog, gaya ng sa NCR. Kaya, bakit ba Tagalog yung isa sa mga mayroon ang Pilipinas na wika? Sa tingin nyo, bakit parang Tagalog yung pinili na maging isang sa wika, pambansang wika, ganon? Sa tingin ko, dahil maraming mamamayan sa bansang Pilipinas, ay yung Tagalog mismo yung ginagamit. Tama. Ayun din yung alam ko Tagalog talaga. Kasi yun parang maraming mga mamamayan dito sa atin na nakakaalam sa Tagalog. Tapos parang inano din siya na yun yung magbubuklod sa ating lahat. Kasi 'di ba maraming nga nakakaintindi kaya mabilis tayong makakapag-usap-usap. Pagkomunikasyon sa isa't Oo. Tapos meron tayong mga pangunahing wika na nasabi na din kanina na isa na dun yung sa Tagalog. Tapos, nung 1959, may mga opposition, nagkaroon ng issue na kung bakit daw Tagalog, gano'n. Gusto ko yan.
Syempre hindi naman lahat nakakaintindi o marunong magsalita ng Tagalog. Kaya nagkaroon siya ng issue. Kaya ang ginawa ng Department of Education, secretary na si Jose E. Romero, pinalitan niya yung Tagalog. Ginawa niyang ano ba yan? Ginawa niyang Filipino. Letter P. Ginawa niya yung pambansang wika na imbis na Tagalog, ginawa niyang letter P. Okay. Tapos, alinsunod din sa promulgation of 1987 Philippine Constitution, yung salitang Pilipino, ginawa siyang F. So, Filipino to Filipino. Ganon. Tapos, kasama din nun, parang di ba nabago na nga siya, nabago rin yung alpabeto nun. Imbis na 20, naging 28. May mga nadagdag. Oo, may nadagdag. Ganon. Sino ba yan nagpahirap sa atin? Sa tingin niyo ba, di ba, na-discuss na natin siya, magkapareho ba ang Tagalog sa Filipino? Sa tingin ko, meron silang pagkakatulad, pero hindi sila May pagkakaiba. hindi sila entirely. Ang Tagalog kasi ni Batay. Ginawa siyang batayan. Oo, tama. Yun yung ginawang batayan kasi hindi sila eksaktong katulad sa Pilipino. Yung Tagalog, hindi siya eksaktong katulad ng Pilipino. Tapos, para mas maintindihan pa natin, ngayon na tayo babalik sa nakaraan, sa panahon ng ating mga ninuno. So, grabe naman yan. May pag-look back. Oo, yan. Isang yung katutubong wika natin na Tagalog ay ugat siya sa Malayo-Polynesian na sinasalita din ng mga ika-4 na rehiyon, yung Calabarzon, sa Calabarzon. Umiral na siya bago pa tayo sakupin ng Espanyol, tsaka ng Kastila, tsaka ng Amerikano. So, sinabi din na yung alibata raw, yung isa sa mga paraan ng pagsulat ng mga katutubo. Na, isa itong teorya o haka-haka lamang na mula yung baybayin daw mula sa Arabic script, pero hindi daw siya tama. So, sa katunayan nun, ang baybayin ay nakasulat o nakahanay na nasa tamang sistema siya. Parang may proseso siya, ganon. Tapos, parang may mga tunog siya na pag pinagsama-sama mo, kaya siya nagiging, parang salita, ganon. So naka-base siya sa tunog ng alpabeto? Alpabeto ba? Parang mga simbolo, ganon yun. Tapos yung yung baybayin, alam niyo ba kung saan siya nagsimula? Hindi. Parang ano yung ibig sabihin ng baybayin? Pagbabaybay? Malapit na ba? Go Jeff, kaya mo yan. Hala, hanggang doon lang yung alam ko. Baybay. Na ang ibig sabihin ay to spell. Ito ko yun sa transistor. Na-review ko yan. Kaya di ba yan? So, ang baybayin daw ay may 14 na simbolo. So, ilan doon ang katinig at patinig. So, meron doon 3 patinig at mayroong 14 na katinig. Letter K, katinig. Ipupush na natin siya sa panahon ng mga Kastila. Ikaw na yan. So, Basa na. Okay, so sa panahon naman ng mga Kastila, dumating sila noong 1521 na may dalang bagong alpabeto na tinatawag na alpabetong Romana. Romana. Roman kasi. So, meron siyang 20 na wikain sa kadayalekto. At saka, nung dumating din sila, ang tawag dito, yun yung time na pinagkaitan sila ng pag-aralan yung wikang Espanyol.
Tayong mga Pilipino. Kasi daw, parang paniniwala nila na para hindi daw magkaroon ng himagsikan laban sa kanilang pamumuno. Kapag hindi natin sila naiintindihan. Kasi para hindi natin malaman kung ano yung mga sinasabi nila sa atin. Nakabila backstab na pala tayo. Diba? Mamaya sabihin, ay, ganito na pala yung sinasabi nila. Sabihin natin dun sa iba. Labanan natin sila. So, dito rin nagkaroon yung kilala nating libro na yung yung kay Rizal. Ano nga yung dalawang libro? Dalawang libro yan? Alam ko yan. Ano ba yan? Touch Me Not. At El Filibusterismo. Na nakabaybay siya sa wikang Espanyol. So, ibig sabihin, mga Espanyol pa lang nakakaintindi nun. So, kaya siya binampatikos dati. Ayun lang. Kanina naman na ipapasa yung corona. Pasa natin ang corona kay Nicole. Kaya, punta naman tayo sa panahon ng revolusyon. So, pag narinig natin yung word na revolution, syempre pumapasok sa isip natin yung himagsikan. So, sa panahon na to, napaloob yung kilusang propagandista. Anong taon kaya yun? 1817 ba yun? 1872. 1872. So, himagsikan siya. So, yung kilusang to, tinatag siya na may layunin para sa tinatag siya ng mga Pilipinong ilustrado sa Madrid para sa layuning pampanitikan at kultural. So, napapaloob din sa panahon na ito, yung KKK. Alam niyo ba Ay, wag mo ako susubukan. Alam ko yan. Dapat may kuwit, ha? Sige, alam ko yan. Wag mo akong kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak na bayan. Nakikinig ka rin, KKK is makamit yung kalayaan gamit yung himagsikan. So, pumasok din yun si Andres Bonifacio, yung kilala natin. At sa panahon din na ito, na-obserba yung hakbang sa pagtataguyod ng wikang Tagalog. Tagalog muna. Then dito pumasok yung konstitusyon ng Biak na Bato. Anong taon? 1899. Parang wala yan sa ko So sa konstitusyon na to, nag-aata siya na ang Tagalog ang maging opisyal na wika ng mga Pilipino. Tagalog. Ayan. Pagtapos ng panahon ng revolusyon, meron din panahon ng Amerikano. So dito naman pumasok yung salitang Ingles. So pinamunuan ito ni Almirante Duque. Isa sa mga mahalagang konsepto ng panahon ito, yung pagtatag ng batas bilang 74 noong Marso 21. Ang panahon ng Amerikano na itayo ang paralang pambayan. At isinado na dapat English daw o Ingles ang gamitin na medium sa pagturo sa mga bata mula primarya hanggang kolehiyo. Pero merong isang gobernador general na tumutulon noong 1931. Sino yan? Sino nga ba? Si George Woote. Sinabi niya na hindi dapat o hindi kailanman magiging wikang Ingles ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Tama. May Sumunod naman pinaglalaban sa siya. panahon ng Amerikano ay panahon ng Hapones. So, itong panahon ng Hapones, dito nangyari yung paninira nila doon sa wikang Ingles. Ito rin yung tinawag nilang gininto ang panahon ng panitikan kasi nga, nung panahon na to, parang nagkaroon sila ng paglathala ng isang magazine. Tapos, wait ano muna yung tawag sa magazine na yon? Alam ko yun eh. Si Liwayway. Perfect na talaga. Wala na. Sige na. Wag na tayo Ikaw mag-video. na, Nicole. So, yung liwayway na yon, tinangkilik siya ng maraming manunulat. Isa na doon is yung kilala natin si Genoveva Matute. Si Genoveva Matute, marami siyang inambag doon sa magazine na yun. Kaya siya yung tinawag na hiyas ng panitikang Tagalog. Tapos, sa panahon din ng Hapones, sinunog nila lahat ng aklat o yung mga babasahin na may wikang Ingles. Kasi ayaw nilang matutunan ng mga Pilipino ang wikang Ingles. Ang gusto nila matutunan ng mga Pilipino yung wikang Nipongo. Kaya noong Nipongo? Nipongo. Yung Nipongo ang alam ko, ang wika ng mga Hapones. Yun yung ginagamit Parang nila. Nihongo. Oo, Nihongo. Ganyan. So, nung panahon ng Hapones, meron silang
pinatupad na ordinansa militar bilang 13. Dito, sinasabi nila na ang magiging opisyal na lengguwahe ng Pilipinas o yung mga ninuno natin noon ay dalawa lang. Nipongo or Nihongo nga or Tagalog. Tapos, pansamantalang lengguwahe lang natin yung English. Like secondary. Oo, temporary lang, ganyan. Hate na hate nila yung mga Amerikano. No to English, guys. No English. No English. No. Na English. So, pagkatapos nun, nagkaroon naman tayo ng sarili pamahalaan, di ba? Bondi, Ida. Ano ba yan? Ano ba yan? Baka muna tayo. Kasi, alamin muna natin kung paano ba nabuo, paano ba naging Tagalog talaga itong natin. So, 1935 pa lang talaga, meron ng mga interest na gumawa ng sariling wika. Ngayon, nung 1936, ginawa itong surian ng wikang Pilipino. Dito sa surian ng wikang Pilipino, gumawa sila ng isang komisyon. Parang, do you call this? Parang magtatrabaho sila para suriin kung ano ba ang pinakaakma na maging wikang pambansa ng Pilipinas. Tapos, by the next year, or 1937, na-conclude nila o sinabi nila sa rin, Tagalog na lang. Parang napilitan ka. Tagalog na lang. Sige, yan na. Di naman. Pero, ang surian ng wikang Pilipino, binubuo sila ng 11 delegado. 11 delegado sila sa iba't ibang rehiyon. So, itong mga rehiyon na to, characterize sila or nagkakaiba-iba sila sa dialekto. May mga Cebuano, may Ilocano, may Tagalog, and so on. So, ngayon, nagkaroon sila ng discussion. Tapos nag-away sila. Ngayon, nag-away sila. Sabi niya, as mentioned by them. Kasi, bakit nga daw Tagalog? Bakit Tagalog ang gagamitin? Marami rin naman nagsasalita ng Cebuano. Mga Ilocano, Hiligay, gano'n. Marami rin naman nagsasalita ng kung ano man, ng iba pang dialekto. Mga wika, kasi diba, bago pumasok ang Kastila, meron tayong dalawang dialekto. Mga halos 100. Oo, diba? Ayun yung nagpakomplika sa paggawa ng wikang pambansa natin kasi marami tayong dialekto. Tapos, nung 1937 nga sabi nila, Tagalog na. Final na, Tagalog. Pero noon, wala pa yung Pilipino at Pilipino. Yun na yun, next. So next, sa konstitusyon ng 1973, under former President Ferdinand Marcos Sr., sinabi dun sa konstitusyon na yun, na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay letter T. Filipino. Ngayon, sabi naman, nung na-house na si Marcos, anong sabi ni Cory? Dapat gawing F. Filipino. F na F. Tapos ngayon, syempre, para mas lalong ma-integrate itong bago nating wikang pambansa, nagkaroon tayo ng tinatawag na sa Department of Education or DepEd, kilala natin as DepEd. Ang sinabi nila doon sa Department Order number 22 na dapat Filipino, gamitin ng Filipino as medium of teaching sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan. Tapos yun yung sinabi nila. Tapos sumunod itong executive order naman. Anong executive order yon? 335. So ang sinasabi dun sa 335 na lahat ng departamento, lahat ng kagawaran, lahat ng kawani, lahat ng departamento under ng executive branch ng gobyerno ay dapat gumamit ng Filipino. Letter F. Finally, di ba? Na-integrate na. And so on. Ito na tayo ngayon. Ito na yung ginagamit natin. Filipino. Ito na yung ginagamit natin. Pero, may issue.
Ano yan? Anong issue? May issue si Komisyon ng Wikang Pilipino. KWP pala. KWF pala. Parang iba-iba na. Ulit. Sinasabi ng iba na hindi nagampanan ng KWF yung role nila. Kasi ayun si present day KWF, sinasabi na hindi nila nagampanan yung trabaho nila kasi nawawala na yung essence ng Wikang Pilipino ngayon. Ayun yung issue. Okay. So, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Sana ay may natutunan din kayo at nag-enjoy kayo sa discussion namin. Hanggang dito na lang po. Magpapaalam na kami. Bye-bye. Paalam. Paalam.